Ayan, magandang gabi po mga loyalista at saka mga kakamping. So ayan ako po si Ma'am Ben. So yun nga kayo nag-organize nito. Isang simpleng Pilipino na nakaisip na gumawa ng isang maliit na rally. Isang organic na rally na walang politikong kasalikod. So bakit po natin ito ginagawa? Alam nyo, nakakalungkot no? Kasi tayo mga loyalista tayo, di ba? Nanggaling tayo sa lahi ng mga loyalista. Matagal tayong lumaban para may makabalik na Marcos para sa ating bayan. Ang nakakalungkot lang kasi, nakapagbalik tayo ng Marcos, ngayon naman ginugulo. Diba? Tayong mga, sa shoutout sa mga kakamping dyan tayong mga loyalista, kahit sino maging leader ng Pilipinas, i-respeto natin. Diba? Hindi tayo nang gugulo. Kasi alam natin na pag nagtagumpay ang presidente, ang Pilipinas ang magtatagumpay tayong lahat. So yung laban na to, hindi lang to para sa amin, para sa mga taong naglalakad na yan, para sa mga nandoon na nag-aabang ng gym, para sa mga natalikod. Ito po ay laban ng Pilipino. Diba? Kung hindi tayo titindi, kung hindi tayo magre-reklamo, patuloy tayo aabusuhin na ng mga politiko naghahaman sa pwesto. Kailangan ang mga Pilipino matuto ng disiplina. Matuto tayo magrespetuhan. Pag oras ng eleksyon, magpangayan tayo. Pero pag oras na nakaupo na ang Pangulo, hayaan nating magtrabaho. Diba? So, ito pong ating panawagan ng Sara Rizal ay hindi po ito biro lang. Ito po ay panawagan kasi alam po natin na wala nang mangyayari. Diba? Wala na. Mayroon tayong secretary ng DepEd na sumusuporta kay Kibuloy. Diba? Pero yung mga nagreklamo na sila po ay dinahasa, hindi sinusuportahan ng DepEd. Paano magiging makatarungan ang DepEd secretary kung sumusuporta sa tinaguriang rapist? Diba? Kahit sabihin natin na allegedly, pero may mga biktima nagsasabi dapat ang babae kakampi sa kapwa babae muna. Diba? DepEd secretary na ang sinusuportahan yung tinaguri ang nanggagahasa ng mga bata. So hindi po safe ang ating mga anak. Diba? Kawawa po ang ating mga anak. Kung lahat tayo magtitik ng titig na lang, ano mangyayari sa atin? So, yung ating mga nanay na loyalista, mahaba na po ang laban nyo. So, kaming mga batang loyalista, hayaan ninyo na kami ang lumaban para sa inyo. So, ito po yung simula. Konti lang tayo, di ba? Konti lang tayo. Kasi bakit? Hindi naman tayo bayad Wala tayong kandidatong nasa likod. Organic to, organic. Di ba? Kahit sabihin nilangaw tayo, at least lumalaban tayo. Ilang taon mula ngayon, pag nagtagumpay ang Pangulo, lahat ng nakatayo na yan, pupurihin tayo. Kung hindi tayo lumaban, wala nang mangyayari sa bansa natin. Di ba? So, tayo po ang mga kakamping, ang mga, kung ano man, mga Estonian, mga Dilawan, ito po yung tanging para magkaisa tayo. Pag po tayo laging bumapayag na yung mga taong niluluklok natin, inaabuso lang tayo. Tayo po ang boss nila. Sabi nga ni Pinoy, di ba? Kayo ang boss ko. Ang nangyayari para tayo mga tanga Di ba? Pinoboto natin, pero kinakawawa tayo. Di ba? Alam nyo ba? Ito kwento ko lang. Habang ino-organize ko to, alam niyo yung puso ko nagagalit. Alam niyo kung bakit? Kasi nalalaman ko yung sistema ng mga rally. Ito palang napagawa ng rally, hindi pala biro ang budget nito. Grabe, nakakabigla. Pero ninyo, ito pong setup natin, no? Pinaka-budget meal po to. Ang totoong budget po ng mga ganito, 300,000. Okay lang ako. Plus pa yung mga setup pa nila. So kung sa setup lang po, ubo-ubo sila ng kalahating milyon. Kalahating milyon na kinukuha sa kaban ng bayan. Ito po ay hindi funded ng kaban ng bayan. Ito po ay pera ng mga loyalistang nagkaisa. Lahat ng pagkain na kinakain nyo, donasyon ng mga loyalista yan. Pinagkaisahan, pinagtulong-tulungan. Diba? So kailangan po nating magkaisa. Tama na po ang pangayan. Hindi na po natin mababalik ang nakaraan. Ang kailangan po nating maging matatag, maging matibay para sa kasalukuyan
yan. Tandaan po natin, lahat ng gagawin natin ngayon, ito ang magiging resulta ng future ng ating mga anak. Kaya kung hindi tayo kikilos, kawawa ang ating mga anak. Hindi ko po pinagmamayabang si PBBM, no? Pero magmamayabang ko muna. Si PBBM po nagtatrabaho, hindi po tamad. Si PBBM, lahat ng kanyang ginagawa para sa kapakanan ng ating mamamayan. Lahat po. Kaya sana dalangin ko po, no? Tulungan po natin ang ating Pangulo. Kahit anong galing ng Pangulo, kung tayo po ay hindi nakasuporta, baliwala po yun. Hindi po kaya ng presidente ng Pilipinas na ibangon ng Pilipinas habang ang mga Pilipino nakatamad. So magtrabaho po tayo. Yung 20 pesos na bigas, makukuha po natin yan kapag po nakapagtrabaho ng maayos ang Pangulo. So muli ako po si Mami Pengo. Kukunin ko na yung pagkakataon sa inyong lahat na yung mga vloggers po na nandito, actually kaya ako po in-organize. Gusto ko pong makilala ninyo yung mga warrior ni PBBM sa social media. Nasa amin po ang laban sa social media. Napakahirap pong maging pro-government vloggers. Kasi bakit? Kailangan po namin mag-research. Kailangan po hindi kami fake news. Hindi po katulad ng kalaban. No? Kahit peki lang, okay lang. So sana po, dalangin ko po sa inyo lahat ng nakikita nyo po sa screen. I-play po lahat yan. Supportahan nyo po. Humihiling po kami ng suporta kasi hindi rin po namin kaya. Kahit sabihin na malakas ang loob mo, kung wala kang kasama, hindi mo kaya. So maraming pong salamat muli. Sana po yung ating mga kaloyalista, sana magtipon-tipon po tayo sa gitna para po makita po nila na kahit hindi naman kailangan ng marami. Ang importante may boses. Di ba? Ang importante, nandito kayo kasi hindi kayo bayad. Nandito nga kayo, ang dami nyo nga, 1.5 naman ang isa. Di ba? At least kayo, wala kayong 1.5, pero yung puso ninyo busog. Di ba? Kahit walang 1.5, basta mayroong presidente na matino. Diba? So, at tayo po, yung mga loyalista, yan sila nanay, kayo po yung mga diba? Nagsinungaling pa sana. Diba? Pasaway na loyalista. So, yung mga loyalista po, no? Tayo po yung loyalista ng bagong lipunan. So, yung ating mga anak, sila po yung mga tao ng bagong Pilipinas. So, kailangan pong turuan natin yung ating mga anak kung paano maging bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Sabi nga po ng Pangulo, sama-sama tayong babangon. Sama-sama. Kung mag-iiwanan tayo, walang mangyayari. Ulitin ko, sabi ni BBM, unity, hindi unity. Wala pong Marcos Duterte habang buhay. Marcos lang kung Marcos, Lenny kung Lenny, Aquino kung Aquino, Duterte kung Duterte lang. Sa politika, wala pong permanente. Huwag na po tayong mapupudol. Tama na. Diba? So, maraming pong salamat muli. Suportahan po natin ang ating Pangulo. Tandaan natin, ang tagumpay ng Pangulo, tagumpay nating lahat. Pero, ang pagpagsak ng Pangulo, pagpagsak po nating lahat. Noong nakaraang taon po, sa Duterte administration, ang DepEd po, nagnakaw, nag-overprice ng laptop. Huwag na nating hayaang maulit yun. Di ba? Puro pera ang gusto nila. Teruin mo, DepEd, pero nagnanakaw ng pera ng bayan. Paano matututo yung mga estudyante kung magnanakaw yung mga nakaupo? Di magnanakaw ang estudyante! Kaya ang panabagan na po ay hindi namin para kay Sara Duterte na mag-resign. Para sa ating Pangulo, sipain mo na yan. Wala nang silbi. Di ba? Mahihirapan natin ang mga estudyante. Kawawa ang mga mag-aaral. Di ba? Sipain na yan. Sa ating mahal na Pangulo, tayo ay sinisigaw, sipain na yan. Huwag nang makapal mo ka na maging Sipain na yan! Huwag na pa inutin! Sipain na yan! Sipain si Sara! Sipain si Sara! Sipain si Sara! Sipain si Sara! Tayo yung mga sumigaw ng Sara nung eleksyon. Pero tayo sumisigaw ngayon. Tingnan nyo nga yung buko nung eleksyon. Bakit ko ginawa yan? Kasi si PBBM hindi ko pinangampanya. Ba't ko papangampanya? Lahat ni Marcos. Si Sara ang pinangampanya ko. Yung buko na yan, pagpapakita ng loyalty, doon sa punyet ang unity. Yung pala yung unity, putang Sorry, pumiyak. Yung pala, yung unity na yan, budol pala yan. No? Ginamit lang tayo para pala sa kapangyarihan.
makapangyarihan. Di ba? Oo, ang to, sabi ni nanay, di ako nagsabi nun siya, ha? Oo, di ba? Nung anong eleksyon, ako humingi ako ng tawad kay Lenny Robredo. Kasi nakitulong tayo sa pag-aalimpusta, yun pala, mas bobo pa yung sinuportahan natin eh. Di ba? So, mag-reaction po sa atin. Wala pong permanente sa politika. Pero ang Pilipino, permanente po yan. Walang tutulong sa kapwa Pilipino kung hindi kapwa Pilipino. Walang lalaban sa Pilipinas kung hindi mga Pilipino. So, sa atin po ang West Philippine Sea. Salamat po. Maraming salamat, Mami Pe. Ang taray talaga. Bongga! Panalo! Admin Rich, Abin Rich. pwede mag-request kasi medyo hina boses ko eh. Pwede palakas konti. Para ito, nag-request pa, no? Nasaan dito yung aking mga supporters? Pwede ba yung aking mga followers? Isang bagsak na dyan na, Sara resign! Sara resign! Sa DepEd! Wala ka ng karapatan! Naumupo! Sa DepEd! Bilang secretary! Ang kapal ng mukha mo! Yan. Mga kaibigan, wala kang delikadesa! Mga kaibigan, bago ko po sasabihin sa inyo yung aking issue, gusto ko lang itong, ayoko palampasin ito eh. Kasi di ba alam niyo naman mga kaibigan, na si Sara Duterte ay itinalaga ng ating Pangulo bilang caretaker ng bansang Pilipinas nung siya ay umalis papunta sa ibang bansa. Pero anong ginawa ni Sara? Pumunta sa rally. Anong tawag doon? Makapal ang mukha! Walang delikadesa! Di ba? Ngayon, sasabihin niya ba tama ang ginawa niya? Tuturuan ko siya ngayon bilang isang dating guro! Sara Duterte! Dapat alam mo kung paano umaksyon ang isang DepEd Secretary! Itinalaga ka ng ating Pangulo na caretaker ng bansa, dapat ang ginagawa mo ay naalagaan ng ating bansang Pilipinas at hindi pumupunta sa rally na pinapabagsak ang iyong boss. Ako talaga naiinis, no? Mga kaibigan, nararamdaman niyo ba ang aking very intense emotion? Kasi naiinis ako eh. Bakit parang hindi ko kayo maramdaman? Ha? Okay, sino ba? Sara resign! Sara resign! Sara resign! Sara resign! Sara resign! Mga kaibigan, eto sasabihin ko sa inyo. Halimbawa, kayo meron kayong boss, di ba? Di ba kayo, mga empleyado kayo? Yung empleyado nyo, halimbawa, pumapasok kayo, no? Sa isang kumpanya. Tapos, meron kayong boss. Yung boss ninyo, may asawa. Siyempre, may asawa, no? Konti lang na walang asawa ngayon. Tapos, mga kaibigan, binastos mo yung asawa ng boss mo! Sa tingin mo ba kinabukasan, meron ka man trabaho? Wala! Wala ka ng trabaho kinabukasan! Bakit ko sinasabing binastos niya ang asawa ng boss niya? Bastos niya si F. Elisa! Bakit? Bakit ko nasabi yun? Dahil dun sa kanyang speech, mga kaibigan, imbis na i-acknowledge niya na valid ang emotion ni F. Elisa, anong ginawa niya? Ininsulto niya. Ang sabi niya, yung feelings daw ni F. Elisa, wala naman daw kinalaman doon sa kanyang, ano yan? Kung nakinig kayo, doon sa kanyang yun, sa trabaho niya. Para pinapamukha niya na, F. Elisa, ako merong mandato. Ikaw,
Ganon! So dito mga kaibigan, hindi lang si F. Elisa ang kanyang ininsulto. Ininsulto niya ang lahat ng mga First Lady. Kasama na rin yung First Gentleman, si Mike Arroyo. Diba? At hindi niya alam na yung nanay niya, kung hindi lang nangapit si Digong, yung nanay niya, First Lady, sana. Diba? Totoo, di ba yung sinabi ko? Okay. Ngayon, ininsulto niya ang First Lady natin. Hindi ko yun matanggap! Sino siya para insultuhin ang ating First Lady na asawa ng kaniyang boss? Diba? Ang bait ng Pangulo! Alam niyo ba ang bait ng Pangulo? Na kahit ganun na ang ginagawa sa kanya ng mga pamilya ni Duterte! Pero anong ginagawa ni Sara? Anong ginagawa ni PBBM? Nagpapatawad! Diba? Nagpapatawad siya at hindi niya alintana yung mga paninira na ginagawa sa kanya ng mga Duterte. Isa pa yung baste! Yung baste na yan, na tinignan ko yung kanyang educational attainment, educational background. Ang nakita ko lang, nag-aral siya Ateneo de Davao. First year, walang nakalagay kung natapos ba yung kanyang first year, kung natapos ba siya sa kanyang course, sa college. Ano yan? Diba? Pagkatapos, ang galing-galing nilang manglait ng tao, nilalait si Speaker, nilalait si PBBM. Diba? So mga kaibigan, sabi ko, hindi ako papayag. Magdadaan muna kayo. Ito, sasabihin ko sa inyo. Dadaan kayo sa ibabaw ng aking sexy body. Ibig sabihin, mamamatay na muna ako bago niyo mapapaalis o mapapatalsik si PBBM. Dahil ipaglalaban ko ang ating Pangulo! So mga kaibigan, ang issue ko dito pagpasok niya, anong ginawa niya? Yung circular number, kung hindi ako nagkakamali, 21. O hindi ko na kasi para hindi tayo matagal. Yung pinaalis niya, lahat ng mga mga learning materials na nakapost doon sa walls, pinaalis niya. Lahat! Kahit yung mga ABCD, 1, 2, 3, alam niyo ba, mga kaibigan, ipinanganak ako 1969! Ilan taon na ako ngayon? Sige nga, sino magaling sa math? O bahala na kayo, may iba 54, may iba 55 daw. So bahala na kayo magkwenta. Basta, 1969 ako pinanganak. Ngayon mga kaibigan, sabi ko nga, sa kapanahunan ko, hindi naging issue sa amin yung mga yan. Yung mga learning materials, alam nyo ba, nakatulong pa sa amin yan. Lalo na ngayon. Alam nyo ba kung bakit? Mga bata ngayon, cellphone. O, sa bahay, cellphone. Tapos pagdating sa school, bare na bare. Wala man lang nakapost na learning materials, yung classroom, na parang pumunta lang sa isang ordinaryo na lugar. Parang hindi classroom yung pinuntahan. Di ba? So mga kaibigan, mali yun eh.
nakakita lang siya ng bagong pag-aaral na ganito daw ang gawin, ina-apply na naman niya. Palibhasa kasi, siya na mismo umamin na wala daw siyang background sa education. At ang sabi pa niya, mga kaibigan, isa daw siya sa problema. Kasi hindi daw niya na-review ang matatag curriculum. Hello. Sana ngayon na-review mo kasi magdadalawang taon na. Kung hindi mo pa na-review yan, abang tamad-tamad mo naman. Diba? Tinake mo ang challenge as DepEd Secretary. So dapat ikaw ay mag-aral, mag-research ka naman para naman alam mo at hindi mo inaasa diyan sa mga expert na sinasabi mo, na mga guro dyan sa DepEd. So ito lang masasabi ko, Sarah. So ito lang masasabi ko, mga kaibigan. Kung ikaw nagmamahal sa bayan, Sara Duterte, na palagi mong sinasabing, mahalin natin ang Pilipinas! Pero nag-i-stay ka sa DepEd na wala ka na bang alam! Anong klase ka? Diba? Ano yan? Pera-pera na lang? Ha? May nonod ah. Tablan ka naman! Kahit 1%! Huwag masyadong makapalang mukha! Diba? Huwag masyadong magpakapal ng mukha! Sara Duterte! Pero alam ko naman na talagang sadyang makampal ng mukha mo. Kaya hindi ka aalis dyan. Pero eto ang tandaan yung mga DD sheets, ha? Yung mga nakikinig kayo ng mga DD sheets. Kuidaw kayo. Dahil nandito lang kami ng mga Marcos loyalists and supporters. At may kakamping, may Iskonian, may Dilawan, lahat-lahat. Yung ayaw sa pamumuno ng mga Duterte na walang ginawa kundi LJK! Ang patayin ng ating mga kababayan! Pagkatapos kapag galit ka sa Duterte, sasabihin sa'yo, adik ka ano? Adik ka! Hello! Hindi ako adik! Hindi nga ako marunong manigarilyo eh. Pero galit ako sa pumapatay ng kapwa Pilipino! Mga mahihirap! Ang pinapatay ni Duterte, hindi mayayaman! Tandaan niyo yan! Mga mahihirap na nakatira sa squatter area, mga mahihirap na nakikita natin na walang kalaban-laban! Di ba? Matutuwa sana ako kung ganyan ginagawa niya doon sa mga drug lord. Tsaka doon sa mga kasama niya, sina Michael Yang. Di ba? Ayun, matutuwa pa ako. Kaso hindi eh. Ang pinapatay ni Duterte ay mga mahihirap. Mga walang kaya na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya pwede ba, tantanan niyo kami! Di ba? So, ayan, inaano na ako dito. Pasensya na po mga kaibigan kasi kapag ako po talaga nagla-live, umaabot po ng 3 oras ang aking mga live, no? So, pero dito, very limited lang. So, yung iba kong mga ano, hindi ko na masasabi. Maraming po salamat. Supportahan niyo po ulit si Admin Rich sa aking Facebook page, TikTok, at saka sa YouTube, no? Admin Rich po. So, bago ako bumaba, 3 beses muna na, Sara Resign! Energy. Saglit. Energy, ha? 3 beses sabay-sabay, ha? Energy. Sara Resign! Sara Resign! Sara Resign! Sa DepEd! Huwag magpakapal ng mukha! Salamat po. Maraming salamat, Admin Rich. Wow, yun ang tinatawag ko intense, di ba? Grabe, si Admin Rich, siya talagang ayaw pakabog. Pero kanina
tama, ito ay seryoso po ito. Kanina, nagpasyente na nga lang ako si Mama namin yung edad agad eh. Kanina nga doon sa gilid sabi ko, nung dekada 60 po, nung bilang isang binatilyo, hindi ko naman sinabi edad ko, di ba? At least hindi nyo nahulaan. Si Ma'am Ray sinabi eh. Pero don't worry, sexy pa naman kayo. At maganda pa rin po kayo. Ayan. Palakpakan po natin ulit. Admin Rich. Ayan. At ngayon naman po, mga kaibigan, tawagan naman po natin isang sikat na vlogger. Hindi natin patatagalin. Palakpakan po natin. Nakero, Miyamoto. Tama. Yes, sir, parang pwede, tatlo na lang kulang natin. Hindi basketball team na tayo, sir. Yeah. Yes, hello po. So, kamusta po kayong lahat? No? So, hindi talaga ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Sa camera, sanay na sanay talaga ako eh. Pero, nung nalaman ko na ako na yung sunod, napamura talaga ako. Ang sabi ko, anak naman ng fentanyl ito, no? Ako na yung kasunod. So, ngayon mga kababayan, no? Alam niyo kung ano yung pinaka-nakakasar kay Sara Duterte kung bakit kailangan niya mag-resign? Yung mga simpleng trabaho lang ng admin na trabaho. Alam niyo yung mga admin na trabaho, di ba? Yung trabaho sa opisina. Napakasimple na lang ng mga kababayan, hindi niya pa nagawa ng maayos. Kaya nga nagkaroon tayo ng 19,000 na ghost student. Yun po ay trabaho lamang ng admin, trabaho opisina. Hindi niya pa nagawa ng maayos. Tapos, meron pa dito no, yung kita ng DepEd, gumawa siya ng isang bank account at pinasok niya yung pera niya doon. Hindi, meron nakalagay dyan. Nakasama talaga yan dyan. Na-audit siya ng COA. Di ba, ang kapal ng mukha, di ba? Tapos mga kababayan, alam niyo kung saan ako pinaka-naiinis talaga? Nagsalita siya ng Chinese. Tapos, ang sabi niya, ang gusto niya daw, magkaroon daw po ng partnership yung Pilipinas, yung DepEd sa China regarding sa education at saka youth development. Papayag ba kayo ng ganon? Hindi, di ba? So, ang kapal na mukha mo, so sigaw natin, no? Inday Sara, mag-resign ka na! Inday Sara, mag-resign ka na! Saka, Inday Sara, mag-resign ka na! Anak ka ng fentanyl. So, ano ba ba? So, hindi ko na papahabain. Hindi talaga ako masanay talaga ako sa camera, no, na humarap. So una sa lahat pala, bago tayo magtapos, kasi nagpapasalamat po ako sa mga pumunta po dito, na tayo po ay organic dito. Walang hakot, walang binayaran. Organic po lahat ito. So, ang isa lang po talaga, no, na nakakapagtaka, itong simpleng rally natin na to, medyo malaki na nagastos natin dito, di ba? At ito po ay tulong ng mga vloggers, tsaka mga supporters, tsaka mga loyalista po na nandito. So, dito pa lang mga kababayan, napakasimpleng stage lang ito. Malaki na yung nagastos natin. Paano pa kaya yung rally ng Maisog? Nakita niyo yung rally ng Maisog, di ba? Ang laki ng stage. Ang laki ng ang laki ng screen. Ang ganda ng speakers. Mahal yun. So ang tanong dito, gusto ko kayo na sumagot. Sa tingin ninyo, saan galing yung pera na ginagamit nila para sa rally ng Maisog? Saan galing? Pero ng taong bayan. O may nasasabi China. May China ba? Pero ng taong bayan, or galing sa China. So, para sa akin, malaking karangalan po ito na nandito po tayong lahat, organic, at karamihan naman ng mga pumunta po dito ay in-invite din po ng mga vloggers at ng mga loyalista. So maraming salamat po sa inyong lahat at sana po meron pa pong kasunod ito at mas palakihin po natin ito para palagi po akong nandito sa Maynila. Yan po. Galing pa akong Iloilo So thank you po, maraming salamat. Salamat po, thank you. Maraming salamat, Sir Takero. Kayo, sir, yun, no? Sir, in fairness, pogi si sir, Batang-bata pa. Hello po sa lahat. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Tatlong salita lang yung babanggitin natin dito. Respeto, pagmamahal sa bayan at pananagutan. Ito maiintindihan niyo lahat mga kababayan. Hindi ko na hahabaan para kasi limitado lang yung oras natin. Alam niyo nung itinalaga si Sara bilang sekretarya ng DepEd, pananagutan niya na protektahan ang kaalaman ng mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga kabataan. At isa pa mga kababayan, si Kibuloy
alam nating akusado at ang biktima mga minor de edad. Ibig sabihin, mga kabataan nga na dapat ay nag-aaral at hindi nabibiktima ng isang pastor. Ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung siya ay ina ng ating mga kabataan, ng mga mag-aaral dahil sekretarya siya ng DepEd, dapat mga kababayan, kinakapa niya muna yung mga naabuso ni Kibuloy bago siya pumunta sa rally ni Kibuloy at makikisa doon habang wala ang ating presidente. Ngayon mga kababayan, ito yung pangalawa, yung pagmamahal sa bayan. Alam nyo, yung ating mga kapulisan, yung ating mga kasundaluhan, lagi kong sinasabi sa vlog natin, napaka-importante ng mga yan sa tuwing nasusugatan yung mga yan para na rin tayo nasugatan. Ngayon mga kababayan, yung mga kasundaluhan natin, na winatarkano sa West Philippine Sea, simpleng komento lang yung hinihingi sa kanya. Hindi niya pa magawa. Samantalat yung mga simple natin mga kababayan dyan, kahit walang katungkulan sa gobyerno, meron silang komento mga kababayan. At ito pa mga kababayan, yung respeto at halal. Alam naman natin na yung ating presidente ay hinalal ng 31 milyon na butante. Ngayon mga kababayan, ipinananawagan na ang kanilang mga kasamahan na bumaba sa pwesto para ano? Ano ang sabi ni Roque ng aking kababayan? Para i-take over ni Sara yung pwesto ni PBBM. Kung yung sekretarya nga, yung DepEd nga, hindi mo kayang gamutin, ang Pilipinas pa kaya? Ganun lamang po simple. Maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat sa parang dancer at artistahin. Magandang gabi sa inyong lahat! Alam nyo guys, sa totoo lang, itong mga bagay na pinagsasamahan natin ngayon, pinagtitipon-tipunan ay napakahalaga po talaga. Kasi po, boses natin to guys. Alam nyo, mga minamahal, kaya tayo nandito kasi nga po, pinaglalaban natin ang ating presidente. Laban nga po sa mga mapanirang tao. Guys, alam nyo, nahihiyak ako every time na ang ating presidente, lagi nilang binubol-jack. Lagi nilang sinasabihang adik, bangag. Kaya nga nandito tayo guys para suportahan ang ating presidente. So now, dito muna tayo kay Sara Duterte. Bakit tayo nagtitipon-tipon dito? Kasi guys, napakadami ng mali. Hindi naman tayo nagpunta dito dahil sa galit tayo sa kanya, kaya natin pinapag-resign siya. Pumunta tayo dito kasi madami tayong nakitang mali. Nakikita nyo yan? Nakikita nyo yan? Yan guys yung rason. Tayo may valid reason. Sila dahil ayaw lang nila, hindi sila napagbigyan, kaya awa ng awa. Pasensya na guys, natadala ako. Tayo, nakita nyo, may rason tayo. Nakapaledra dyan. Sa kanila, ano yung nakalagay lang doon? Marcos Adik, Marcos Bangag, resign ka na. Pero wala naman silang maipakitang sapat na rason para mapag-resign, pababayad ang presidente. Wala naman talaga guys. Tayo, nakikita nyo yan? Nakikita nyo yan, napakadami. Ang lakas mong manghingi ng bilyong-bilyong pera, pero yung trabaho mo, hindi mo magawa ng maayos. Nagkikigil ako. Diba? Alam niyo, pumaposes ako dito kasi naputol ako eh. Pinutol niya ako. Sinuportahan ko siya, MVP natin, suportahan natin kahit napakadaming mga bati ko sa kanya na allegedly, mamamatay tao daw sila. Well, bilang naman sila sa mga iniimbestigahan ng ICC ngayon, diba? So ngayon nga po guys, ipanalangin natin na sana makarating yung boses natin sa kanya. Kung meron kang natitirang kahit konting kahihiyan, di ba konti lang kahihiyan, mag-resign ka na! Diyos ko po! Mag-resign ka na! Isigaw nyo! Sara, resign! Sara, resign! Ang kapal ng mukha po, be! Diyos ko po! Diba? Mantangin nyo guys! Hingi ng pondo pero ginagawa nyo ba yung trabaho nyo ng maayos? Hindi! Sara, resign! So guys, alam nyo, nandito tayo para magkaroon ng iisang boses. And aminado naman tayo
tayo dito guys na oo, madaming mambabash sa atin, na nilangaw daw tayo, mga ganyan-ganyan. Kasi hindi naman tayo bayad. Diba? Ano sabi ni Takaro? Ano sabi niya? Malaki yung ginagastos sa rally na ganito. Leading and lead. Tapos, sa kanila may hakot. Tayo, legit na supporters lang. Legit na nagmamahal sa presidente. Legit at tunay. Yun tayo eh. Diba? Hindi natin kailangan na, "Uy, babe, may ganito, may bayad dito, may 500, tara dito tayo, panchicha lang." Hindi naman tayo ganun eh. Pumunta tayo dito para sa prinsipyo. Pumunta tayo dito kusang loob. Pumunta tayo dito para sa bayan. Diba? Sarah! Mag-resign ka na! Konting kahiyan naman, no? Diba? Guys, I'm only 21 years old! 21 lang ako, pero minumulat ko lahat ng mga kabataan na nandito na nakikinig sa atin ngayon, maging boses sana ninyo ako. Tubay sana na pakinggan nyo ako kasi boses natin to eh. Kung hindi na natin mabago yung nakaraan, kaya nating baguhin ang darating na kasalukuyan. Diba? Tulungan natin ang ating presidente. Kinakawawa na oh. Masyado kasi mabait, PBBM. Bakit ang bait-bait mo? Yan yung pinakatanong ko, PBBM. Bakit ang bait-bait mo? Hinahayaan mo lang na i-character assassinate kanila. Hinahayaan mo lang na husgahan kanila. Diyos ko po! Samantalang sila, sandamakmak na pambababoy ang ginagawa sa'yo. Tapos nananahimik ka, PBBM. Alam nyo guys, kung tayo may suporta ng politiko dito, kung tayo may suporta ng kahit na sino na mga malalakas, madami tayo ngayon dito. Ang problema tayo lang yung nag-organize. Nasaan si Mami Pen? Dapat yan yung pasalamatan ninyo. Nag-effort para mabuo tayo dito. So, yun lang guys. Maraming salamat. At sana sa susunod na pagkikita natin na sa susunod, mas lumaki pa tayo. Aminado ako dyan guys, na medyo kinulang tayo kasi kulang naman yung budget natin kasi pera ba ng mga supporters natin. Walang politikong involved dito kasi pagmamahal lang naman sa bayan yung gusto namin. Malasakit! Diba? Yung mga corrupt official dyan, makinig kayo. Kung meron kayong natitirang kahihiyan, kahit konti lang, mag-resign na kayo. Diyos ko po, pinapasweldoan kayo ng taong bayan katulad ko, taxpayer ako. Sinong taxpayer dito? Lahat tayo. Lahat tayong taxpayer dito. Kaya may karapatan tayong bumoses. Diba? Wala tayong karapatan na manahimik dahil pera natin yung ginagamit nila. Diba? So yun lang po guys. Maraming salamat. Maraming salamat, Big Alicia! Solid talaga ito natin.